Kakasweldo lang pero ubos na kagad. Nakakapagod no? Pero what if alam mo ang exact net worth mo, may ipon ka para sa goals mo at unti-unti mong nababayaran ng utang mo. In this video, ituturo ko kung paano at ipapakita ko yung all-in-one budget spreadsheet na pwedeng magbabago ng takbo ng finances mo. Unang-una, alamin natin yung ating current financial situation. And to do that, kailangan gumawa tayo ng ating net worth statement. Ito yung listahan ng ating mga assets o pag-aari at yung ating mga liabilities, yung ating mga pagkakautang. What I own, assets. What I owe, liabilities. Paano gawin ito? Ililista po natin lahat ng ating mga assets. Your cash on hand, e-wallets, GCash, Maya, or anong paman. Magkano yung current balance? Savings account, checking accounts, investments in the stock market, mutual funds or UITFs, properties like house or car, magkano yung current value ng mga assets na yon. You can also include your jewelries, gadgets, or any other valuables. Kahit yung estimate lang ng value. And then ilagay natin dito yung amount. Then dito naman sa third column, ito yung liabilities. Dito natin ililista yung ating mga pagkakautang. So kung mayroon kayong mga credit card debts na kailangang bayaran, ilagay nyo rin dito. In terms of your loans, for example, meron kayong housing loan. Yung current value, ilalagay nyo siya dito sa assets. Kung binabayaran nyo pa siya, naka-loan siya, magkano pa yung current balance ng inyong housing loan. And it's the same thing with your car loan. After that, makikita na natin kagad dito, you don't have to do anything. Naka-formula na po yan. Makikita natin yung total assets and yung total liabilities. To get the net worth, assets minus liabilities. And now that you know your net worth, pwede ka nang mag-isip ng mga paraan kung paano mo mai-improve, paano mo papataasin ang iyong net worth. Ang net worth, it answers the question, where are you now? Ngayon naman, tanungin natin ang ating mga sarili, where are you going? What are your dreams? Kaya dapat sinusulat natin yung ating mga financial goals para alam natin kung on track ba tayo, malayo pa ba tayo, malapit na ba tayo, achieve na ba natin, o hindi pa natin nasisimulan. Dito sa ating financial goals, may tatlo tayong categories. So, mayroong pang short-term goals, 1 to 2 years, medium-term goals, 3 to 5 years, long-term goals, 5+ years. Example natin, ang emergency fund yun na 3 months, you can write here your why. We should know our purpose kasi kung nagsisave ka lang na nagsisave at hindi mo alam kung para saan yan at bakit mahalaga ito sa'yo, sometimes we go off track at madali tayong mabudol, 'di ba? Tapos, lagay niyo yung target date. Kailan niyo ba ito gustong ma-achieve? So, for this one, 131, amount needed, 60,000. Maybe 20,000 yung expenses niya per month. Kaya 3 months worth of emergency fund is 60,000. Amount saved so far, na-save niya na lahat. So, 60,000 na rin yung naipon niya. Amount left to save, 0 na kasi 100% na. Na-complete niya na, that's why it's goal achieved. Kung mayroon kayong medium-term goals, let's say you are saving up for a down payment for a house and lot, lagay niyo yung target date, amount needed, amount saved, same also with your long-term goals. Dito makikita niyo magkano na ba yung na-save niyo total, magkano pa yung kailangan yung i-save based sa dami ng goals na nilagay niyo dito. Dito naman sa savings tracker, kung ang goal mo ay magkaroon ng 100,000 by the end of the year, kailangan mong mag-ipon at least 4,200 kada kinsenas at katapusan. Pagdating ng 12/31, buo na yung 100,000, may sobra pang 800. Kung hindi naman ito realistic para sa'yo, o ilagay mo lang how much ba yung kaya mong itabi for your emergency fund. Pwede mo naman siyang baguhin yung goal date kung hindi kaya hanggang December 2025. So ilagay nyo lang how much yung actual na nasisave nyo per pay period. Ngayon, 115, magbibigay ka ng 2,000. Sa 31, medyo malaki yung sweldo mo, so tinaasan mo, ginawa mo ng 5,000. Pwede namang ganyan. If you have other goals, you can do the same thing. Let's say you want to travel to Baguio, halimbawa. Ayan, ilagay nyo how much yung iyong goal, kailan ka magsa-start, kailan mo ito gagamitin. Let's say, meron ka ng 15,000 agad ngayon, o magkano na lang 5,000. At kailan mo paglalaanan yung balance. You can write as many as 10 goals here. Pwede nyo ring i-copy if you have more than 10 goals. Next is our debt tracker na halos kaparehas lang ng ating savings tracker. Nagkaiba lang ng konti dito sa mga nakalagay. Like earlier, you're saving for, dito naman I'm paying for. And then you'll write here your credit card information, kung credit card man yan, or kung loan, ilagay nyo lang. And same thing, start date, goal date, current debt. And yung interest rate, magkano ba yung current na interest rate na binabayaran mo? And dito makikita
makikita mo magkano na yung nabayaran mo, magkano pa yung balance. Kung na-paid mo na yan, very good. 100% fully paid ka na sa debt na yan. And that's our goal, to eliminate yung mga consumer debts, yung mga bad debts. Okay lang na meron tayong mga debts, pero good debts dapat. Let's say, kumuha kayo ng loan para sa isang property, and that property is expected to generate income over time. Para kahit nagbabayad kayo ng loan, nag-earn naman ng income to, so pwedeng ipambayad nyo lang din sa loan. Ayan, tapos na tayo sa net worth, sa financial goals, sa saving tracker, at sa debt tracker. At ngayon naman, magbabudget na tayo. First of all, ano nga ba ang budget? It's simply a spending plan. Mahalaga ang pagbabudget para alam natin, nakikita natin kung saan nga ba napupunta yung ating pera. It's okay na ang pinaprioritize natin yung current needs natin, pero dapat isaalang-alang din natin yung ating mga pangangailangan in the future. Tatanda rin tayo, so dapat may retirement fund din tayo. Ang ating mga anak, mag-enroll din yan sa college, kaya kailangan paghandaan din natin yon. Maybe in the future, you want a bigger house, a bigger car. So paano tayo makakapag-ipon towards our financial goals kung lahat ng natatanggap natin ay lumalabas? Budgeting is forecasting. Ang sweldo mo kinsenas katapusan, you're expecting your salary, let's say 15,000. Expected, dapat ginagawa natin to before we receive our salary, and then yung actual on the day or maybe a day after you receive your salary para hindi nyo makalimutan. Makikita nyo yung graph dito. And sa expenses naman, ito, dito na natin ililista lahat ng ating mga pinagkakagastosan. And again, it's values-based. Like for some, inuuna talaga nila yung tithing. I personally do that because that's what we believe in. And for some who don't believe in that, maybe they give money to the church through offerings o kaya sa charities or donations. Yung iba, savings. Whatever your priorities are, ilagay nyo dito. At syempre, yung mga needs ay mga priorities natin. Food, groceries, utilities, internet, transportation, shopping, ito na. So, needs and wants. Ilagay nyo lahat dito. May pang Shopee. Kung meron kayo mga sinusuportahan na kapamilya, parents, mga kapatid, kamag-anak, ilagay nyo lahat yan dito sa expenses. And then, tingnan nyo magkano yung total expenses nyo. At dito nyo rin makikita yung summary. Actual income minus actual expenses, magkano ang natitira? O meron pa bang natitira? Remember yung financial goals natin dito, lahat po yun may price tag. Kung wala po tayong nasisave dito sa ating income, paano natin mapag-iipunan yung mga goals natin? And that's one of the reasons kung bakit tayo nagbabudget, para malaman natin saan tayo pwedeng magtipid, kung kailangan magtipid. Kung hindi na kayang tipirin, harap tayo ng ibang paraan para mag-earn ng additional income. If you enter the date here sa income and expenses, automatic na siyang mag-a-appear sa calendar budget. Ano yung mga kailangan kong bayaran sa 15, tithe, savings, food, lagay nyo lang siya dito ng date para mag-appear siya dito. And if you want to see it, scroll nyo lang to the right. Pwedeng hanggang dito na lang sa income and expenses, pero I highly suggest that you also track your spending. This is why I added here an expense tracker. Separate siya dito sa expenses para pwede nyo siyang gawin, pwede ring hindi, at hindi ito magkaka-affect sa inyong expenses here. So if you decide na i-track ang inyong expenses para alam nyo kung saan napupunta ang inyong pera, pwede nyo siyang gawin dito. Start with the date, ano ba yung pinagkagastosan nyo, gift ba yan, food, transportation, and then ilagay niyo yung amount. Itong categories, meron tayo ditong expense breakdown. Lahat na nandito, ito yung mag-a-appear sa drop down. Kung meron kayong gustong baguhin, dito nyo siya babaguhin. Kung meron kayong gustong idagdag, dito nyo siya idadagdag para mag-appear siya dito sa categories. Dito nyo rin malalaman kung magkano yung napunta sa food, magkano yung napunta sa groceries, magkano napunta sa transportation para madali nyong matrack. Now, kung wala kayong idea ano ba Janice yung mga categories, ayan, meron akong mga nilagay na sample budget categories dito sa baba. After the expense tracker, now it's time to have a reflection, and this is optional. At the end of the month, just right here, what went well? Ano ba yung magandang nagawa ko this month? Oh, hindi ako nag-over budget. And I'll do it again next month para makasave pa ako lalo sa aking mga financial goals, para ma-motivate ka. And dito naman sa what didn't go well, o ano ba yung pwede mong i-improve para sa next payday or sa next month. Kung nag-over budget ka on dining out or shopping, o maybe next time bawasan mo na ng konti.
After ng mga monthly budgets natin, meron pa ditong last tab, annual summary. Pero hindi ko na siya finormula para pwede nyong ma-edit manually. Iba-iba naman tayo ng income sources, iba-iba naman tayo ng expenses. I-type na lang natin dito yung ating actual na income sources and expenses at yung amount ng bawat isa per month. Gagawin nyo lang to every end of the month or first day of the next month para alam nyo yung total for the whole month. So, lagyan nyo dito for January, then for February, same with your expenses. Pero nakatotal na rin dito yung total, let's say for salary 1 by the end of the year, at yung total nito dito. I hope this helps. Pero kung ayaw nyo naman siyang gamitin, okay lang din. It's just there para lang makita natin yung annual overview ng ating monthly budget. Ayan, so ito yung aking pinakabagong budget spreadsheet at nakita nyo naman ang daming features, ang daming tabs, mayroong net worth, goal, saving tracker, debt tracker, pati na din yung mga monthly budgets at yung annual budget. Kung gusto nyo pong makakuha ng copy nitong budget tracker, pwede nyo pong i-click yung aking link sa description at sa comment section. At kung hindi pa kayo ready para sa aking premium budget tracker, so if you just want to get started in budgeting, pwede nyo po itong i-download for free. Ilalagay ko na rin po yung link sa description at sa comment section. Thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe and see you on my next video.